May mga rabbit pa tayo na natira mga kaprobinsya oh. Yung iba andun sa kabilang area. Nagkahiwalay sila. Buti lang pag andito sila, hindi sila habulin ng ibang aso. Pero pag andun sila sa medyo malayo na, distansya na dito sa ating kubo, may ibang mga aso na ang humahabol sa kanila. Tapos hindi na sila tutantanan. Kaya yung iba mukhang nahuli siguro ng mga aso. Kasi kakaunti na lang yung mga rabbit natin dito na natira. Siguro hindi na maabot ng 10. Dito 3, minsan po may makita tayo ng rabbit doon sa may kambingan. At minsan doon sa may mga kawayan. Kinabahan po kami sa aming baka mga kaprobinsya na si Batang. Kasi hindi siya kumain. Kahapon pa yan, hindi siya kumain ng kumpay. At ngayon subukan namin na pakainin ng Copramel. Pero hindi naman siya masyadong matamlay. Ang iniisip po namin baka makunan yung ating baka na si Batang. Kasi ayaw niyang kumain. Tapos may sipon siya. Si Palo, nagpa-relax lang. Ajo? Pinalabas po natin si Batang at si Quinay para makalakad-lakad sila. Si Batang mga kaprobinsya, expected po namin na manganak siya this coming September. Katapusan siguro ng September or kalagitnaan. Nag-chat po sa atin yung ating kaibigan na technician, si Sir Joseph Poligratis. Isa sa mga kilalang technician dyan sa Ayungon, Malalod, Yasan. Na expected po na manganak yung baka natin na si Batang September 18 plus or minus 10. Pwedeng lumagpas ng 10 araw. Pwedeng mabawasan ng 10 araw. Parang baboy din. Kasi si Sir Joseph po yung nag-iay sa ating baka na si Batang. Diyan namin siya nilagay sa may mga napier para kung sakaling gusto niyang kumain, makakain siya. Pero medyo matamlay siya ngayon. Pinainom namin siya ng gamot kahapon at ngayon painumin naman namin. Sana hindi lang maapektahan yung kanyang anak sa loob. Kaunti lang yung tubig na ininom niya. Inom naman natin to. Bakaw-kawa. Hindi masyadong matamlay mga kaprobinsya. Arang kuan butilan mo. Di na siya musulod kay dia Jo. Sulod ra. Bagsa nang choke na ayun dia. Kami sipon sa. May sipon sa mga kaprobinsya. Gawa sa loob. Oh, nikma siya oh. Isuka niya daw wala. Kung kondisyon lang siya mga kaprobinsya, yung mga napir na yan, ubos yan. Wala na yan. Pero may sipon siya. Pinunasan na po natin ng suka yung kanyang ilong. Okay lang sana pag hindi siya buntis, hindi tayo kabahan. Excited pa naman tayo na manganak siya. Kaya kinabahan tayo. Kasi buntis siya at malapit na siya manganak. Tapos solid Brahman pa yung similya na ginamit natin sa kanya. Si Quinay oh, pinalabasin namin. Marami na po kaming nadaanan dito mga kaprobinsya na nagkasakit yung mga alaga natin. Noong una yung isa dating baka na nanganak, yung matapang. Hindi yan halos makatayo. Pero nung nagkasakit yung baka natin, nasa mga 3 buwan pa lang mula sa pagkasta ni Pugi. Ang nangyari, hindi siya nabuntis. Tapos may experience din tayo doon sa area ni Kapitana. Yung baka natin dati na si Basya.
hindi na makatayo. Pinagtulungan na lang namin, binuhat namin para mailagay sa kubo para hindi maulanan. Pero nakasurvive naman. Tapos yung kalabaw din natin na si Tisoy, nagkasakit din yun. Hindi yan kumain ng mga ilang araw, pero nakasurvive pa rin. Okay lang sila kasi yung mga baka natin na nagkasakit dati, gumaling lang. Pero hindi sila mga buntis, hindi sila malapit ng mga anak. Hindi katulad sa baka natin ngayon na si Batang na malapit na siyang mga anak. Pero ganyan po ang sitwasyon, no? Tinignan lang niya yung napier, tapos yung binigyan natin siya ngayon ng Copramel, tubig lang yung ininom at mga ilang kuan lang. Minom siya ng tubig pero kakaunti lang. Sana lang hindi maapektuhan yung kanyang baka na nasa loob ng kanyang anak. Hindi po natin maiwasan na kabahan tayo ng gusto. Natakot tayo, baka makunan yung ating baka. Pero wala po tayong magawa kung ano may yung maging resulta sa ating baka na si Batang. Paliguan naman natin yung ating mga baboy dito. Apat na lang yung patining natin dito ngayon. Pero naka-reserve na po silang apat para next month. Ito yung ginamit namin para pampausok tuwing gabi. Ayan. Inusukan po namin tuwing gabi yung ating kulungan dito para pangtaboy sa mga lamok. Sa mga hindi po nakapanood sa una natin mga video, yung isa natin lumalaga ng anak na. At napaka good news po kasi inakala po natin nakakaunti lang yung biik niya, maliit yung tiyan niya, pero yung anak niya 11, lagpas 10. Akala ko nga 6 lang or 8 yung kanyang anak, kaya na-surprise po tayo. Ito po siya yung sunod na mga anak. Landres po yung similya na ginamit natin at medyo malaki yung tiyan niya. Yung mga big natin, kung isatinin natin sila mga kaprobinsya, tumama po sila sa panahon na mataas yung presyo. Pero mukhang hindi natin sila kaya isatinin lahat dahil sa napakalaki ng gastos sa feeds kung isatinin natin silang lahat. Pwede ibenta natin sila pang lechon kasi yung dalawa dito tumama sila sa buwan ng Disyembre. Kung sakaling mga anak sila, pagdating ng December, yung mga anak sila pang lechon pa. Tapos yung mga baboy na lechonin sa buwan ng Disyembre, napakamahal po. Kung sakaling mga anak yung dalawa dito, yung pinakasalan natin, pwede natin ibenta sa buwan ng Disyembre. Kung susuhin tayo sa kanilang mga anak. Ari dapat ibutan yung paaso dong. Ari dapat ibutan. Sabi
ating pag-alaga ng hayop mga kaprobinsya, hindi po lahat na panahon ay pumabor sa atin. Minsan may mangyayari na hindi natin gusto. Katulad ngayon na nagkasakit yung baka natin na si Batang. Ganun talaga. Basta marami tayong alaga. Kaya ito ba kung dito sika? Yung anak, hindi na ito ba ito? Yung anak ba? Mahimik na yung mga alaga natin na nagkain. Yan po, yung mga biik natin mga kaprobinsya. Yung kulay nila, mga kabang. Kasi German Petrin po. Yung similya na ginamit natin. Tapos yung tatay din sa kanilang nanay, German Petrin. Ang yung katawan sa ating mga biik. Hindi lang namin pinutulan ng buntot. Kasi pag magbinta kami, yan po ang hawakan namin. Kaya hindi na pinutol yung buntot. Magpili po tayo sa kailangan ng mga babae para gawin natin inahin. Piliin natin yung maraming didi. May mga lamok. Kailangan pa rin natin magpausok kayo kahit araw para hindi sila makagat ng lamok. Dik. Hindi po sila mailap. Pahimas lang to. Dik. Dik 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 dik. Dik 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 dik. Yan. Dik 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 dik. Mga mahaba yung katawan sa ating mga biik. Maraming babae. 8 yung babae dito mga kaprobinsya. At saka 3 lang yung lalaki. So makapili tayo ng gusto dito ng babae para gawing inahin. Hindi katulad nung una na nagkaunti lang yung babae sa ating mga biik. Nung unang anak sa ating hybrid, 2 lang yung babae at yun po ang ginawa nating inahin. Ditugnaw yung mga biik natin. Pero nilagyan po namin ng tapal yung aming dingding nito mga kaprobinsya. Tinakpan namin ng tapal para hindi masyadong malamig. Kasi napakalamig po sa area natin dito. At sana lang, sortihin tayo dito sa ating mga alaga. Para makabawi naman tayo sa ating gasto, sa ating pagod. Kasi ngayon po ay Agosto. Mawalay po sila ngayong September, October, November, December, Enero. Pag ipatingin natin sila, tatama sila sa panahon na mataas yung presyo. Pero marami pong gustong bumili sa ating biik dito para gawing inahin. May pwede tayo magbinta. Tapos tayo muna yung una magpili. Kasi noong una sa ating mga Danbred Durok, gusto sana natin magpili pero naubusan po tayo ng mga babae. So walang naiwan kasi maraming bumili.
Pero ngayon, kahit marami pang naka-interesado sa ating mga bake, ako muna yung unang magpili kasi may extension na po tayo sa ating kulungan. Tsaka natin sila papiliin. Ito po, babae. Maganda ito mga kapatid. Yan, babae. Ito, babae din. Lalaki. Maganda sana ito para gawing barako ba. Pero hindi pwede. Ma-inbreed yung mga alaga natin pag sa kanila tayo magpili para gawing barako. Ito po yung lalaki natin na may itlog para barako. Kamburo po ang lahi niya. Kamburo. Yung mga lahi sa ating mga baboy dito, yung hybrid natin, Kamburo yan, yung dalawa. Yung anak nila, Kamburo X, German Petren. Yung dalawa doon, sana buntis na silang dalawa. Hindi pa tayo sigurado. Pero yung isa dito mga kaprobinsya, makikita natin sa kanyang didi na medyo nang lanta na. Didako na ba? Yan o. Yung isa lang ang hindi pa tayo sigurado. Yung maliit nating baka maila po. Hindi magpahima sa atin. Umalis agad. Yung balahibo niya mga kaprobinsya nagbago. Parang katulad sa balahibo ng kanyang nanay ba. Ikuspaw. Feed yung kulay niya na pula. Minsan po umalis siya dito. Andun siya sa ating maliit na kalabaw. Palagi niyang kinakastahan yung kalabaw natin na si Batitay. Dati doon siya sumunod kay Basya. Nung kinuha si Basya, nilipat sa kabilang area. Doon naman sa ating pulang baka. At wala naman dito yung ating pulang baka. Doon naman siya pumunta sa luluban ng ating mga kalabaw. At marami tayong kalabaw doon. Doon siya makipaglaro kay Batitay, yung maliit nating kalabaw, yung anak ni Jen. Palagi niyang kinakastahan. Yan Maganda din yung anak ni Bitas mga kaprobinsya. Ito po yung kanunahang anak ni Bitas. Hindi po masyadong maliit yung tainga. Pero nung una inakala po namin na napakaliit lang ng anak ni Bitas. Kasi maliit yung tiyan sa kanyang nanay. Hello. Dati po hindi po ganyan yung kulay niya. Ngayon, dahan-dahang nag-feed yung ganyang kulay. Pakilahagi kayo ka. Ito po yung nanay niya. Nakasana yan ni Lemer. Sana butis na yan. Para taon-taon magbigay siya ng baka dito sa atin. Yung baka natin na si Quinay, kahit si Bitas lang yung nagkasta. Pero napapansin po namin na malaki yung tiyan. Pati si Bitang. Malaki din yung tiyan nilang dalawa. Mas maliit pa yung tiyan ni Batang. Kahit Red Brahman pa yung similya na ginamit sa pag-iay sa kanya. Pero sana lang makasurvive lang si Batang. Pati yung kanyang anak. Puntahan po natin yung ating mga kasama. Nagkuha ng kumpay. Doon po sila sa ibabaw nagkuha ng kumpay. At yung mga karabaw natin ito, pinakain ng damo. Napakadali na ubos ni Rambo yung damo dito. Ilipat natin siya mga kaprobinsya para mabusog siya ba. Napakadali lang naman mabusog ni Rambo. Palo relax lang si Palo. Yan. Ano pagkain. Ito po, konting kain lang ng damo. Busog agad to. Tapos Cupramel. Kaya namintin namin yung kanyang katawan. Dahil malakas siya kumain ng Cupramel. Pagtuduhan natin siya sa pagbigay ng Cupramel. Hindi lang ganyan yung kanyang katawan. Parang baboy siguro to. Pati si Palo. Mas mahina pa si Palo kumain ng Cupramel. Napakalaki na po ni Palo mga kaprobinsya. Sana hindi siya tumapa ng husto dito sa amin para magtagal siya. Para mapalaki pa natin siya ng husto. Namimiss po sa ating mga alaga yung damo. Huwag kang pumunta doon. Bangin yan. Dito lang ka sa gilid. Oops, wag dyan. Yan lang. Madulas yung lupa. Sila si Bugoy at si Paloma andun lang. Napakatagal po naglandi ni Paloma mga kaprobinsya. Mukhang mauna pa sa kanya si Paula.
Ganadong kumain si Palo mga kaprobinsya. Oh. Basta damo. Matagal na po silang hindi nakakain ng damo. Puro kumpay lang. Tapos yung kumpay namin budget pa. Pero yung katawan ni Palo, napakadali lang yung patabain. Basta maraming kumpay. Basta malakas lang kumain. Tapos kumain din sila ng kupramil. Hindi tayo mahirapan na patabain yung hayop. Kain Palo kasi mamaya maghila naman tayo ng kumpay. Silang dalawa po yung inasahan namin dito sa paghakot mga kaprobinsya. Si Palo at si Rambo. Pero may mga backup tayo na karabaw kung sakaling mapagod sila. Ano po na siya? Boleh mula kau. Hop, wah. Hoy. Lagi lang mamadali si Palo. Wala lang ni Palo yung kanyang karga. Oh, pinakbo lang. Oops. Hayang jod. Kamera na kuya Jo. Wa magini na daot. Asa na gagi dito? Kumakbo si Rambo kaya natumba yung karusa. Okay, tumakbo. Ini Pak. Atas naman. Atas na si Rambo mga kaprobinsya. Oh. Gusto lang yan tumakbo. Oh. Tumakbo na. Delikado baka sira yung karusa natin. Puno nga dong, ako dala dong. Puno nga dong, ako dala. Wa na. Inuana na si Palo kaya siya tumakbo. Dalaga dong, Jeng. Okay, gawa na pod. Gum hakan gud. Wala na bungkag. Kapalos lang. Kuning pabalikas Palo dire. Di pwede mga kaprobinsya tumakbo si Rambo tapos pag ando na mahirap na matarik doon palusong siya lang mag-isa iniwanan siya ni Palo kaya gusto niya tumakbo. Wah wag kang tumakbo ha. Ay.
Guba gidyo. Olig audio tangday. Dalagan man. Dalagan man kadulugod kay waras palo. Pati kusuga gidalagan. Nagkagalkal. Parehara ni si palo na ipod. Tinikman lang. Tinikman lang ni Batang. Wala isa kondisyon. Kuyawan, paluno ba ka? Pero okay lang yan mga probinsya. Kasi tumikim siya. At hindi naman siya masyado matamlay. Nakalakad lang, nakatayo lang. Kung ano man nangyayari sa kanyang anak, pilit lang natin tanggapin. Basta mabuhay lang si Batang. Wah. Wah. Kaon sa gamay ra. Labad gid yung ulo. Masakit siguro yung ulo niya. Kaya sabot ka ding. No, Bro. Ano bro? Benday no. Ay, Chucky. Alarag lapit tumoy daw kay magtapad silang burod kay wala kita natapag sila. Yung akbang. Sirag muro-muro hay daw. Dili ka ay silog yun. Puso yung dalagan o rambog yun. Di, ano siya pakialam siya karosa mga guba. Wala ang ba? Kamot na gato, pati siguro. Wala ra. Hitler ra. Dito sa tubo. Wait, wag mo kay tumbi ka. Bonto ay tuyok ka. Pero og di tuluag, guba ang ito siya, rin tulog. Ba nga ba't mo sa aras ng umusang? Hindi naman punungon, hindi Hindi mo. Ako ganda mo dala, kaya ako yung gamitan persa. Hindi mo, no? Hindi na ito. Dalagat. Nauna na nga, ginukdanay naman sila. Para ka bro, tuka. Nabiyan dahil siya. Ayun, di naman kapapugo ang wala rin. Papagibay. Sa'yo na nila lang di mo nasunta. Kaya ano mo. Di ba yung nasa stangkel? Relax ko siya, relax. Ano naman ka-amigo ay mag-was, sige naman ka-lagyo ay. Ay, kaya kapwa, dili mo kawan-kawan. Iya. Buwan ay ni. Buwan lang ay ni. Hindi nga kung bihon ba nga ay sabaw. Ay, hindi ko lang sabaw. Napoy minalapot. Murot mo lang? Puro? Oo. Yan mo ito?
Tama kaloob. Yung kaloob. Sa bawang mo. Karang hindi tabunan, pwede na. Ay, yung mga ba? Jogging na ito. Ito na naman. Galon. Ayun nga. Ang bako yun. Yung kahoy ang gabatas niyo. Yun nga. Sunod. Mga mani. Ano eh? Ilaro rin kasukin sa gugma. Yung bugas ma. Hindi ni katulog ay. Sige rin shoot ang mga gabi. Ano yung bugas? Na ikaw mo si... Wag gini kayo na gugma. Kaya hamis hindi kayo nawang yun. Hamis yung? Ano po po sa akin? Tinalagay ng mga baldado ka rin. Mana yung hamis sino mo. Tawa-tawa. Bata kay tsura ra? Panyo. Gata kunot. Iputa lagi kung dodo nga. Kuno-kunaw ng unot na. Dodo. Third ba? Sana mo yung anong nanay. Kuno-kunaw. Kaya ito na yun.